Bakit nga ba meron mga ibang Latinos na ayaw si Emma or ayaw nila yung pagkapanalo ni Emma Tiglao as Miss Grand International 2025? Ayan, nakorek ko na ha. So, as a pageant fan, eto yung mga possible 5 reasons na napansin ko hindi lang ngayon and throughout the history, lalo na nung umaangat na ang Pilipinas sa mundo ng pageantry sa international. Disclaimer na this is only just my subjective perception regarding sa mga possible reasons bakit hindi natin may iwasan na may ibang lahi na ayaw talagang manalo ang Pilipinas. Let's begin with number 1, and that is being defensive. So makikita natin, I believe threatened sila kaya hindi natin may iwasan, may mga bashing, tapos yung iba below the belt talaga yung comment nila, not only against Emma kundi mga sa atin, di ba? Medyo nilalait nila tayo, mga ganon. And it's because may observation, lalo na noon, 2000 to 2009, namamayagpag talaga ang mga Latino. Pati mga 1990s pa. So sila yung nagdo-dominate talaga sa international pageants, no? Kaya parang nung nag-emerge na ang mga Asian candidates na nananalo unti-unti since last decades, parang hindi sila sanay na meron ng ibang lahi ang nagdo-dominate na rin sa pageantry. So hindi mo talaga may iwasan na may mga bashing katulad niyan. Anyway, kahit na ano pa mang padalait ang gagawin nila sa Pilipinas, they will never take this history away from us. Yung pagkakaroon ng back-to-back win ni Emma Tiglao. So ito nga pala yung mga past na winners ng Miss Grand International since 2018. So we have here si Paraguay, then Venezuela 2019, USA 2020, and then noong 2021 si Vietnam, 2022 Brazil, 2023 si Peru, and then 2024 si India sana pero na-dethrone kaya nag-ascend si CJ Opiasa from the Philippines, and then si Emma Tiglao sa 2025 from the Philippines. And this connects us with the second possible reason, and ito yung colonial mentality. Kasi alam natin na most Latin America ay na-invade ng Europeans. So yung mga descendants ng colonizers ay yan na, yung mga mestizos. So ito yung mga mestizos na alam natin na malatawas ang ilong, deep set eyes, blue eyes, green eyes, tapos medyo blonde, no? Kaya hindi natin talaga may iwasan na yung standards of beauty sa Latin America ay yung parang Caucasian type or mestiza type. And hindi may iwasan dito yung pagkakaroon ng discrimination. That's why hindi sila sanay na magkaroon ng Asian skin or Asian beauty queen o kaya yung darker beauty queen kasi talamak din ang discrimination doon. Kaya no wonder meron talaga tayong may encounter ng mga Latino na mga laitero, mga ganyan. In addition dito nung 2007, nagkaroon ng Asian domination kasi sumabak sa training ang Korea at Japan. Kaya ang ganda ng kinalabasan, third runner-up si Honey Lee from Korea and nanalo si Japan. So dito, na-realize ng mga Latino na oras na magsimulang mag-training ang mga Asians, sila talaga ang nakikita nilang potential threat outside Latin American community. And nung pagpasok ng 2010, ayun na, Southeast Asians naman na ang nakikita nilang umaangat sa pageantry. Kaya no wonder, hindi mo talaga may iwasan yung envy, yung mga bashing towards mga Pilipino, Thailand, mga Indonesia, mga ganyan. The third possible reason is the dethronement of Rachel Gupta from India as the winner of MGI last year, 2024. However, kasi due to several circumstantial na eksena, bale, hindi niya na-fulfill. So, yun nga, no, in any case that the reigning queen is unable to fulfill her duty, the first runner-up, such as si CJ Opiasa from the Philippines, will take over. At siya na nga ang nag-take over. Tapos si Emma pa ang nanalo as the back-to-back winner. So nagkaroon talaga ng history ang Pilipinas, no? Yun nga lang kasi, marami pa rin ang hindi makatanggap sa dethronement ni Rachel Gupta na mga Indian pageant fans. So nag-i-spill over yung hate ng mga ibang Indiano towards their Latin community na kakampi. That's why hindi talaga natin ma-blame na negativity can easily spread
especially kapag there is envy, there is jealousy, mga ganyan. With respect naman to India, namayagpag sila nung dekada 90, nung 1990s, pati nung late 80s hanggang sa early 2000s. Dire-diretso yung placement nila. Tapos, nagkaroon sila ng double winners nung 1994, si Sushmita Sen, tsaka Aishwarya Rai. Tapos, yung si Lara Dutta nung 2000, tapos yung Miss World nila si Priyanka. So, naging complacent yung mga pageant fans na parang nung umaangat na ang Pilipinas tsaka ibang Southeast Asian neighbors sa pageantry, parang hindi sila sanay, no, na meron ng umaakyat na ka-neighbors nila sa pageantry. Fourth possible reason is the social media power of Pinoy pagdating sa pagboto. And dito, nadismaya ang mga Latino pageant community. It's because ang akala nila si Guatemala ang mananaig. However, kapag ang Pinoy ay sumuporta talaga all out 150% without negativity, hindi mo na mapipigilan yan. Naawa lang kasi ako, may isang pageant fan from Latin America na please give this chance to Guatemala. Sabi niya, we know that Emma will surely enter the first cut until the top 5 or even the winner. So please, pagbigyan niyo na kami. So parang nakakaawat yung statement niya. However, wala talagang makakapigil sa power ng Pinoy pagdating sa pagbuhos ng suporta. Kaya, ang ending na naloka sila, nasaktan, and ayun, nag-rest back talaga sila, nag-bash sila nung nanalo na si Emma. Fifth possible reason is yung crab mentality by some pageant pages or pageant organizations. Alam nyo, kasalanan din ito ng mga ibang pageant pages kung bakit may mga laitan na nangyayari. Kasi, kung naalala nyo, nung nag-start pa lang ang Missology, meron silang rival page. And hindi ko na muna babanggitin yung rival page nila. Kapag binabasa ko yung forum, lalo na kapag top 10, top 15, parang napipili naman ang Pilipinas, kaya lang hindi sa pinaka-top, hindi sa top 5. And then, nung panahon na ni Megan Yang, hindi si Megan Yang ang gusto nilang manalo, kundi yung Brazil. And then, nung si Pia naman, hindi si Pia ang gusto nila. Gusto nila si India, gusto nila si Colombia. So, alam mo yon, nag-fuel din ng hate yun Kaya no wonder hanggang ngayon, yung spillover ng hatred ng mga atin yung pageant fans from that pages or from mga various pages ay pati ngayon nakiki-hate na rin sa Pilipinas. And then, nakakalungkot pa, may mga ibang bagong pageant vloggers na may ayaw din sa Pilipinas. So, nakakalungkot, no? Pero, ganun talaga, hindi natin may iwasan na there are some people na ayaw talaga sa'yo. Anyway, once again, congratulations kay Emma Tiglao for winning Miss Grand International 2025. Ayan. So, kahit na ang daming mga negativity or negative reactions, yung mga ayaw tanggapin yung kanyang pagkapanalo, that's life, no? Hindi mo talaga mapiplease lahat. Anyway, at least nakapag top 1 tayo sa MGI rankings. So that's it, guys. Thank you and have a nice day. Isang vlog na naman ni Emma, then ibang beauty queen na bukas.